Hello, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat and it's a beautiful Sunday. It's a blessed Sunday for all of us. Kaya nga po umaga pa lang ay isang magandang bagay po ang tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. This morning, just want to share something from the Word of God that I'm sure every one of us will be blessed. Ito po ay aking binigyan ng pamagat na exceedingly and abundantly. So alam po natin na kapag exceedingly, ibig sabihin ay nag-uumapaw, ano po? And abundantly, ganun din po, saganang-sagana. So sa Tagalog po, kung ito po ay aking bibigyan ng Tagalog na pamagat, ito po ay lubhang sagana. Lubhang sagana. At po ating teksto ay bumula sa Efeso 3:20 or Ephesians chapter 3 verse 20. I'm going to read this first in English. Now to him who is able to do exceedingly above all that we ask or think for, according to the power that works in us. So sa Tagalog po, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit sa lahat ng aking hinihiling o iniisip ayon sa Kanyang kapangyarihang gumawa sa atin. Amen. Lord, salamat po sa umaga na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kapahayagan ng mga salita po na ibinigay mo sa amin. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo rin po kami ng pag-unawa sa aming isipan at sa aming puso na maging kalakasan po namin ang mahahayag na mga salita mo ngayong umaga. Maraming salamat po and we give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Praise God. So, yung pong salita na ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit sa lahat ang ating hinihiling o iniisip. Sa Ephesians po ito na po yung binasa kanina. Yung pong to Him or sa Kanya, it refers to Jesus. Si Jesus to po ang higit na makagagawa sa lahat ng ating hinihiling ayon sa Kanyang kapangyarihang gumawa sa ating buhay. So, kasi po ganito, minsan may mga Kristiyano na iniisip nila, oops, spiritually, I'm okay. Spiritually, I'm fine. Ang dami kong ministry. Ang dami kong nagagawa. At okay naman ako. Yung po kadalasan po, ganon. So, wala naman pong problema doon. Maganda nga po di ba? Marami po siyang ginagawa for the church. But, kung ito po ay magiging dahilan ng ating sobrang kabisihan sa church, na kuminsan hindi na po nagiging balanse, tayo po ay nakatingin na lamang sa ating sarili, ginagawa lang natin, but sometimes, sabi nga po, nadidinig natin, serving the kingdom, but not the king. Kapag tayo po ay naging ganoon, na nag-focus po tayo sa kingdom than the king, po, literally po ang sinasabi ko na po. Kung baga, ganun po nakakalimutan na natin kung sino yung lumikha. Doon tayo nakatutok sa nilikha. Example, the church. Ang ganda ng church, pinagaganda, pinalalaki, pinupuno na kung ano-ano para makapag-motivate o makapag-convince sa mga pumapasok doon na, wow, ang ganda aircon, wow, ang ganda ng mga ilaw, ang ganda ng mga upuan. Doon na nagpo-focus. Pero yung spiritual or spirituality ng isang church na ito ay parang hindi na nabibigyan ng pansin. So yung mga hindi pa nakakaalam na siguro mga bagong attend, po, nakikita nila talaga kasi yung nagpapasok sa kanila ay maganda roon, maginhawa, malamig. Po. Kasi bakit? Kasi may mga taong gumagawa doon. Sinasabi nilang nag-minister sila doon, kaya pinaganda nila. Tapos may maraming mga gawain, iba-iba. Po, iba-iba mga ministry. So, gora lang ng gora, no? So, pero kung minsan, nababypass na yung talagang kahulugan ng paglilingkod
at maraming ministeryo sa isang church. Ito po. So, in other words, busy. Busy si brother. Busy si sister. Ito po. So, naiisip nila, in doing so, they impress the Lord. Ganun po, parang nai-impress nila ang Panginoon sa kanilang mga ginagawa. The word is impress na po. Na lahat ng kanyang ginagawa ay parang nakatutok na lang sa church to the extent kung minsan na hindi na siya umuwi ng bahay o nalilito ng pag-uwi o pagdating ng bahay ay parang hindi mo na makausap, pasok na ng kwarto, basa ng Biblia. Wala naman pong masama. Okay nga po. Ang ating pong punto ay dapat balanse. Turo din naman ng Panginoon na ang pamilya natin ay ating unang ministeryo. Ano po? Pero kung kakatwiran natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating kapamilya ay busy ako, pagod ako sa church. No? So, kayo nang bahala dyan, magkwentuhan kayo. Okay? Kayo na muna dyan. So, nagiging malungkot po ang sambahayan. And God, I think God, and I'm sure God is not pleased to that because our first ministry is the church, is our family, I mean. Ganun po. So, alam po natin na sinasabi po sa Biblia, sa Isaiah po ito, no? I just forgot the verse 55, I think, no? That God said, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. So, huwag natin ipalagay na lahat ng ginagawa natin ay katutuwa ang Diyos. Lahat ng iniisip natin ay katutuwaan niya. In other words, huwag tayong assuming. Huwag po tayong assuming palagi. Po. Una, siguraduhin natin na yung ginagawa natin really is all for the glory of God. Na siya lang talaga ang makikita ng tao. Siya ang mapaparangalan. Na hindi po tayo nagiging glory to me, praise to me. Hindi po ganun po. Dapat mapaniwala natin o makonvince natin si Lord ng ating ginagawa ay para sa Kanya. So, gaano man no, kaimportante ang papel natin o ang ating role sa isang church na po, sa isang church ay importante talaga na lumutang talaga ang kabutihan ng Panginoon. Lumutang talaga yung si Lord talaga ang maitataas natin. Po. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 8, no po, kung atin pong babasa ito po, dito po sinasabi na even our greatest achievements are rubbish. R-U-B-B-I-S-H. Rubbish. Ano po ibig sabihin nito? Parang parang kalugihan daw. No? Bakit naging kalugihan ang ating achievement sa church? Sabihin, kunwari, dati isang ordinaryong kabataan ka lang na nag-church hanggang sa ikaw ay mapunta kunwari sa music team. Bukas makalawa, ikaw na yung nangunguna. Ikaw na yung nagde-direct. At sumunod, andun ka na sa ibang gawain. Naging youth pastor ka na. Sabi na natin na kung ano-ano man pataas ng pataas. Although wala namang matas, walang mababa. Ano pa, alam po natin yan. Ang tao lang ang naglalagay ng ganong posisyon po. Pero ang punto is bakit sinabing kalugihan? Na po, bakit? Bakit kalugihan? Dahil tayo lang ang nagpaplano ng sa sarili natin. Po, sabi po dito ay hindi tayo dapat magpaplano ng malaki o magtatatag ng isang gawain, no? Ng isang makabuluhang bagay sa ating palagay. Ito ang tama, ito ang dapat, ito ang gagawin without consulting the Lord. Po. And if we say that we are consulting the Lord, it merely means that ito po ay panalangin po, no? Magtanong tayo sa Panginoon, tayo manguna, magtanong po tayo. Kasi dahil mas higit po ang magagawa ng Panginoon kung tayo ay kukonekta sa Kanya. Alam natin kung ano pinagagawa niya, no po? Gagamitin Kanya
sa gusto niyang pamamaraan. Gagamitin ka niya sa gusto niyang o takbo ng kanyang kaisipan. Huwag tayo magplano ng atin lang. Kung minsan nga po, naging problema pa yung we are too emotional, po. Tayo yung gumagawa ng plano, strategies, po. Parang mas mahal natin na ating sarili. Kung ano yung gusto natin ipagawa, gagawin natin. So, ano pong tawag sa ganun? Ikaw na ang nagmamanipulate ng isang gawain sa church. Kasi kung tayo po ay gusto maglingkod sa Panginoon, unang-unang alam natin kung saan tayo magsisimula at paano tayo magsisimula. At tama po yung tayo ay mananalangin muna at tayo ay magtatanong at ating ilalatag sa harapan ng Panginoon kung ano doon ang ating nararapat gawin. At yung mga bagay niyo po ay gusto ng Panginoon at kapuri-puri sa kanyang harapan dahil wala pong mababa, walang mataas na ministeryo, wala pong lantad at walang hindi lantad. Ibig sabihin may mga ministries na hindi naman nakikita sa harapan ng tao. Ano po ang nakikita? Siguro yun nga, yung praise and worship team, yung mga ministry ng mga tagapanguna, po. Pero yung wala na yung service, tapos namin naglilinis, may nagugas ng mga pinggan, po. May mga namimili para sa merienda ng mga bisita or members. Yun po yung mga tago. Pero sila po, just the same. They're serving the Lord. Dahil yung nga po sinasabi, whatever we do it for the glory of God. So lahat po yan ay servanthood. Ano po. Kaya lang po, yun nga po sinasabi, ang lahat ay dapat nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon upang maging mas katanggap-tanggap sa Kanya na siya ating dinidinig. Ano po? Pero yun nga po, hanggat di natin naririnig, hindi natin nauunawa na ang Diyos na nagsabi na gawin mo ito, ay wala po tayong naibibigay na kalawalhatian sa Panginoon. So, dapat ipaalala sa isa't isa sa mensahe na ito na Diyos pa rin ang nagtatakda kung ano yung dapat natin gawin, hindi po ang tao. Hindi po ang tao. Dahil kung sasabihin natin, wala akong kakayanan, pero willing ang puso kong maglingkod. Gustong-gusto ko. Then let's pray for it. Let's talk to the Lord. Bakit? Kasi ang Panginoon, sinasabi po sa ating verse, our God is able to do exceedingly above all that we ask or we think, according to the power that works in us. So, hayaan natin kumilos ang Panginoon. Siya ang kumilos sa buhay natin. Siya ang mag-send sa atin sa ministry at doon natin pagbutihin. Hindi naman agad-agad nandun kaagad, po, siyempre dahan-dahan din yan. Kasi kapag naman ating agad tinarget, po, yung ministeryo talagang gustong-gusto natin, dire-diretso tayo na wala tayong panalangin. I don't think na magtatagal tayo doon. Huwag tayong tumingin sa tao, huwag tayong tumingin sa kapwa natin. Focus tayo sa Panginoon. Kasi alam ng Lord kung saan niya tayo tinawag. Lahat tayo may calling. Kung saan niya tayo tinawag, doon niya tayo ilalagay. Kung ito'y ating tatanggapin, and we are willing to submit to God, to humble ourselves, kahit na ayaw mo yun, pero doon ka mo niya dinala, kahit na ba sa dati natin ginagawa, naroon na tayo. Pero ngayon, ito tayo. Sabi ni Lord, ito mong hawakan mo kasi kailangan nila ng isang hahawak dito. Tatanggapin mo ba? O sasabihin mo, Lord, graduate na ako dyan. Ayoko na dyan, sawa na ako dyan. Gusto ko ito naman. Kayang-kaya ko to. Talentado ako dito sa bagay na to. Pero, yun nga po, lagi nating i-remind ang sarili natin na hindi tayo dapat kakaroon ng pride or nagbaboast po sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng ating
limit. Ano po? Lalo na yung kung sa umpisa lang tayo magiging masigasig, pagkatapos sa kalagitnaan umayaw na tayo dahil hindi natin napasunod yung mga sasakupan natin. So, ito po ay reminder ng Panginoon sa atin, sa ating lahat. Manalangin po tayo at ipag-pray po natin kung ano po yung calling natin. Sabi nga po, our calling or God's calling is irrevocable. Pag sinabi irrevocable, kapag tinawag ka niya, tinawag ka niya. Pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi natin pwedeng paguhin. Kahit ipagsiksikan mo ang sarili mo sa ministeryong yan, kung saan ka man tumatayo ngayon, hindi ka magiging effective dahil hindi ka niya tinawag sa lugar na yan. Bagkus, baka marami pang mga tisod. So, alamin po natin, lahat naman tayo may calling. Pagbutihin natin, unang-una ang ating pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa kapwa, in which 10 commandments turned into 2 commandments po. Love God above all, with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Po. And the other one is, love your neighbor as you love yourself. So, ibig sabihin sa ginagawa natin, dapat nandoon yung pag-ibig. Bakit mo ginagawa ito? Because you love God. And you love your neighbor. You love the brethren. Hindi dapat tayo kumukontra sa gusto ng Panginoon. Huwag tayo namimili. Baka mamaya huwag yung isa na yan. Tanggalin nyo yan. Ano po, huwag nating abusuhin ang pagkatawag sa atin. Po, tandaan natin na wala pong leader, kundi nag-iisa lang ang leader natin, kundi ang Panginoon. Kung tayo man ay itinayo bilang isang leader, actually, leader is just a word. Po. Ang tunay po niyan ay we are all facilitator. Nagpa-facilitate lang po tayo. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos, na kung saan man tayo naroon, tumatayo. Isipin natin na ilan-ilan dyan ang mas pwede sa posisyon mo kung hindi mo pagbubutihin hindi mo aalamin kung saan ka talaga nararapat po. Medyo masakit mang isipin na nakatayo tayo sa isang lugar na hindi tayo dapat naroon. Malalaman naman po natin yan kahit paano mararamdaman natin na po kung sa maraming taon ay parang hindi nagpo-progress or wala na pagpapala. Hindi naman po kasalanan yun. Not unless nagawa tayo na kasalanan po. Kaya po, alamin po natin ito. Kasi pagka ganun, pinipilit natin, pride na po yun, po. Baka malay natin. Baka kung sa ibang ministeryo kayo lagay, mas maraming mabless po. Higit sa lahat, yung puso natin, dapat ay nakakunik sa Panginoon. Dahil kahit saan ka pa magpuntang ministry, kapag ang puso mo ay nakakunik lang sa sarili mong isip, sarili mong lakas, o sarili mong kapangyarihan, well, Diyos na pong bahala sa atin. Muli po, ito po yung ating paumagang debosyon na ating pagbulay-bulayin, that God is able exceedingly and abundantly to do anything above all na dinidesire ng puso natin na dapat ay nababatay o nakasandig sa kanyang kapangyarihan po na kumikilo sa ating buhay. Balanse lang po. Balanse. Unang-una, ang ating pamilya, ang ating first ministry, kasi sila yung dapat ay huwag natin mapapabayaan na hindi po sila maghahanap ng iba. Dahil sa ating pong pamilya ay kumpleto na po tayo. At ang bawat isa ay napagpapala po. At magagamit ang Panginoon. Another thing is, let us be sure that we are not that assuming Christian. Huwag tayong mag-assume na dito ko tinawag. Whereas in fact, hindi naman sinabi ng Panginoon. Paano malalaman? Talk to the Lord. Talk to the Lord. Dahil ang Panginoon ay nangungusap. Nakikipag-usap sa tao. Po, huwag natin pangunahan ng Diyos.
Dahil kung hindi, magiging isang rubbish lang tayo, magiging kalugihan ng lahat ng ginagawa natin. But God said in the Bible that your labor is not in vain. Sabihin ang ating labor ay may kabuluhan. Kailan nawawalan ng kabuluhan? Kapag pinilit natin ang ating sarili, kapag kinamit natin ang ating natural, no? Yung natural na pamamaraan. Way natin no? Hindi way ng Lord. So, paalala lang po ito para sa ating lahat ngayong umaga. So, yun po yung ating pinagbulayan ngayong umaga at nawa ay pagkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay dito at ipanalangin po natin ang bawat isa. Maraming salamat po at to God be all the glory. At bago po tayo magtapos, pasalamat po tayo sa isang panalangin. Hallelujah. Lord, we thank you for this morning. We thank you, Lord, for the words that are spoken to us na anumang po, Panginoon, ang aming kagustuhan makapaglingkod sa iyo. Kung hindi po ikaw ang aming direkta na pag-aalay ng paglingkod nito, ay wala rin pong saysay. Sabi niyo nga po ay walang kabuluhan. Ituro mo sa amin na mapagbulay-bulayan namin ang salitang nahayag na ikaw lamang ang natatangi at ang isang may kapangyarihan na magbibigay sa amin kung anong wala sa amin, turo sa amin upang kami po ay magamit mo, Lord, mightily for your glory, able, exceedingly abundantly in all things, Lord, na ikaw lang po ang makakakilos sa buhay namin at magtuturo sa amin ang aming gagawin step by step. Huwag ka na pangunahan. Tuwari mo rin po kami kung kami po ay nagiging abusado, abusada. Kung kami ay nangunguna sa iyo, Panginoon, sawayin mo kami, Panginoon. At ilagay mo kami, turo mo sa amin ang dapat namin gawin. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Muli, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. At nawa ang kapangyarihan ng Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa pagligtas at sa patnubay ng Espiritu Santo, pagpalain po tayong lahat. God bless us. In Jesus' name, Amen.